Yun, magandang umaga po, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi po. Saan mang paypag naroon mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ang atin pong devotion ngayon ay makatatagpuan sa Psalms 46, 8-10. Sabi doon, "Come, behold the works of the Lord who has made desolation in the earth. He makes the wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire, but still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Yun. Hindi naman lingid sa atin na may nangyayari ngayong mga gera sa Israel, sa Gaza, Russia, Ukraine. May mga gera nangyayari ngayon sa atin. Pero one thing is for sure, sinasama natin yan sa mga prayer list natin. Isinasama natin yan sa mga prayer meeting, yung mga magsis na ng par. That's okay. It's tama naman yun na isama natin na matapos na ang gera, magkaroon na ng peace. Pero tingnan din natin kung ano yung kalooban talaga ng Panginoon. Kasi ang kalooban ng Panginoon, sinabi din naman sa Bible na we will hear wars and rumors of wars pagdating ng end times. So this is really happening. So better, ang sabi dito kasi ng Panginoon, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth." Regardless of the wars, regardless of there's war, of there's peace, God will always be exalted. Ay nasabi niya dito. Why? Kasi pag nangyayari yung mga kaguluhan na ganyan, hindi natin pwede laging sisihin ang Panginoon. Much better, our prayer is, Lord, kung sa gerang nangyayari ngayon, ang pangalan mo'y maitataas, ang kalooban mo'y mahahayag, ang pangalan mo'y makikilala sa buong mundo, so be it, Lord. But if ang peace ang magbibigay sa mga tao para makilala ko, kung ang peace ang magiging paraan para maintindihan nila ang sinesend mong gospel, ang pinadala mong gospel, ang salita mo, so be it, Lord. So in term, there's war or there is peace, God will be glorified because it's the will of God ang mangyayari lang. So yun lang po ang nais ko lang iparating sa atin. Sometimes baka nagiging against tayo sa will ng kalooban ng Panginoon when we pray something na kayong palang kalooban ng Panginoon. Like example, sa parang pag may karamdaman tayo, may sakit, yes, hindi ang kalooban ng Panginoon tayo magaling, pero tingnan natin si Little James. Nagpapagaling sila pero hindi siya pinagaling ng Panginoon. Why? Because ang Panginoon, kung saan siya mag-glorify, doon ang will niya. Pero kung hindi doon siya mag-glorify, definitely hindi mangyayari yun. Kasi kahit even there is peace around the world, kung hindi doon nag-glorify pa kasi relax lang, ay okay na yan, chill lang kasi wala nangyayari, people will not pray, people will not come to God. Pero when there is war, people come to God and pray and ask God for help. Sometimes kignan lang natin talaga kung ano kung sino ang Panginoon sa sitwasyon, kung anong purpose ng Panginoon sa sitwasyon, and never natin laging i-desire yung human thinking natin, kasi ang Panginoon, He has the mind na hindi natin kayang fathom. Ang kailangan natin makita is where is the will of God sa sitwasyon na to, nasaan ang pangalan ng Panginoon na may hahayag sa sitwasyon na to. So yun lang pong nais kong iparating sa atin. Whatever situation na pinagdadaan natin, it would be war, it would be peace, regardless of it, as long as God will be glorified sa sitwasyon mo, as long as the will of God ang nalalakaran mo, ang purpose na malalakaran mo, we will be always on the right path. Yan po ang pinaka-important sa akin. Kaya salamat sa atin. Kaya salamat sa lahat at nawa may nakuha tayo, and shalom, happy new year po sa lahat. God bless.